Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang araw ng Sabado sa ating lahat ng ating tagapakinig. Ito naman po ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ng ating Mayor, Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano. Ito po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan na maghahatid na makatotohanang balita at makabuluhang talakayan para sa kaalaman at kapakanan ng mga mamamayan. At syempre, dito po ating mapapakinggan tuwing araw ng Sabado, dito lamang po sa programa at sa himpilan ng 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Gayon din po, ito po ay mapapanood sa Municipal Information Office, LGU Brooks Point Official Facebook page at MIO Brooks Point Official YouTube channel. Manatili pong nakatutok at sa unang bugso ng ating programa, ihahatid sa atin ng LGU Special Program for Employment of Students, Interns o ng LGU Spes Interns ang mainit na balitang ating nakalap o ang balitang nakalap ng Municipal Information Office. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay 12 araw ng Hulyo, taong 2025. Ako po si Marielyn Ranien mula sa LGU Special Program for Employment of Students. At ako naman po si Jella May Lamanan. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Sa loob ng bayan, mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng LGU Special Program for Employment of Student Reporters o ng LGU Spes Interns News Team. Mga bagong opisyal ng bayan ng Brooks Point, formal nang nanumpas sa kanilang mga tungkulin sa bayan at mga mamamayan. Sunod-sunod na turnover ceremonies ng LGU projects sa bayan ng Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito. Mga bagong proyekto ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito ang sunod-sunod na groundbreaking ceremonies. Pagdiriwang ng ika-76 na founding anniversary ng bayan ng Brooks Point, matagumpay na idinaos. Kaugnay ng balitang ito, Paul Salas, A.A. de Guzman at iba pang artista nagbigay saya sa Brooks Point 76th founding anniversary. Fun run para sa kaunlaran, dinaluhan ng mahigit 400 kalahok. Hubon Maruyugnon itinanghal na 3rd place sa Baragatan Festival 2025 Street Dance Competition. Mga kawani ng Palawan State University del Sur Cluster nagsagawa ng courtesy visit kay Mayor Benedito. Mga opisyal ng Municipal at Barangay Senior Citizens Association, formal nang nanumpas sa tungkulin sa harap ni Mayor Benedito. At bagong Southern Palawan Philippine Economic Zone Authority Manager, formal na nagpakilala sa pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point. Magbabalik ang LGU Spes Interns News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, mga bagong opisyal ng bayan ng Brooks Point, formal nang nanumpas sa kanilang mga tungkulin sa bayan at mga mamamayan. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni LGU Spes Interns News Reporter Riza Marquez. Balitang Bayan! Formal na nanumpas sa kanilang mga tungkulin ang mga bagong halal na ng bayan ng Brooks Point noong Lunes, June 30, 2025 sa City State Asturias, lungsod ng Puerto Princesa, Palawan.
Kabilang sa mga nanumpa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at mga miyembro ng Sangguniang Bayan na sina Konsehal Richard T. Balian, Konsehal Starward Joseph M. Benedito, Konsehal Sarah Jane C. Abon, Konsehal Rogelio D. Badwa, Konsehal Nathan Sam O. Lacanilaw, Konsehal Ezekiel E. Rodriguez, Konsehal Hayati Bidugasan at Konsehal Gmart M. Naingi. Pinangunahan ng panunumpa ni Officiating Judge Emmanuel O. Ortazo. Kasabay na nanumpa ng mga opisyal ng Brooks Point, Palawan ang mga bagong halal at muling nahalal na opisyal mula sa iba't ibang bayan ng Palawan bilang bahagi ng pagsisimula ng kanilang panibagong termino sa serbisyong publiko. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Mayor Benedito na ang pagtitiwala ng taong bayan ay hindi lamang karangalan kundi isang malalim na pananagutan na dapat tuparin ng buong katapatan, tapang at malasakit. Aniya, Brooks Point, buong puso kong paglilingkuran. Riza Marquez, LGUS Peace Antlers, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Riza. At sa Balitang Pambayan, sunod-sunod na turnover ceremonies ng LGU project sa bayan ng Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito. Para sa detalye, narito si LGU's Best Interns News Reporter, Michelle Manny. Balitang Bayan. Matagumpay na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang sunod-sunod na turnover ceremonies ng mga proyekto ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point noong Martes at Miyerkules, June 24 hanggang 25, 2025 sa ilang barangay ng Brooks Point, Palawan. Kabilang dito ang turnover ceremony ng cover court sa Samariñana National High School sa barangay Samariñana, ang solar street light sa barangay Uring-Uring, post-harvest facility ng barangay Sarasa, at ang bahay pag-asa ng barangay Amas na pawang iturnover noong June 24, 2025, at ang multipurpose pavement ng barangay Kalasagin na formal na iturnover noong June 25, 2025. Ang bawat seremonya ng bawat barangay ay masayang tinanggap ng mga kapitan, kagawad at residente ng mga nabanggit na barangay. Kanilang pinasalamatan si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ang Municipal Engineering Office na siyang nanguna sa pagsasagawa ng mga naturang proyekto. Ayon kay Mayor Benedito, ang mga proyektong ito ay simbolo ng pagkilos ng gobyerno tungo sa mas progresibong Brooks Point, kung saan lahat ng sektor ay nakikinabang. Kanyang binigyan diin na patuloy ang pamahalaang bayan sa pagtupad ng mga programang nakatuon sa pangangailangan ng bawat komunidad, lalo na sa mga kanayunan. Michelle Bimani, LGU's Pinstern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mitch. Susunod, mga bagong proyekto ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito ang sunod-sunod na groundbreaking ceremonies. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni LGU Special Interns News Reporter Bruce Lee Itin. Balitang Bayan. Matagumpay na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang sunod-sunod na groundbreaking ceremonies para sa mga bagong proyekto ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point noong Martes at Miyerkules, June 24 to 25, 2025 sa ilang barangay ng Brooks Point, Palawan. Kabilang sa mga proyektong sinimula ng Childhood Development Center sa Barangay Amas at ang Market Comfort Room sa Barangay Poblacion Distrito na formal na isinagawa noong Martes, June 24. Sinundan naman ito ng groundbreaking para sa solar street light with extra light controller sa Sitio Abubakar, Barangay Kalasagin at ng Early Childhood Center sa Sitio New Panay, Barangay Maasin noong Miyerkules, June 25. Sa bawat seremonya, kapwa nagpahayag ng kagalakan at pasasalamat ang mga barangay officials at mga residente sa mga proyektong inilaan ng lokal na pamahalaan. Taos-puso rin ang kanilang pasasalamat kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. at sa Municipal Engineering Office na siyang mangunguna sa implementasyon ng nasabing proyekto. Ayon kay Mayor Benedito, ang mga proyektong ito ay patuloy na pag-abot ng lokal na pamahalaan sa mga komunidad upang matiyak na ang serbisyong bayan ay nararamdaman hanggang sa kanayunan. Aniya, ito ay hakbang patungo sa mas inklusibo at sustainableng pag-unlad para sa buong Brooks Point. Bruce Lee Itin, LGU's Past Interns, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Bruce. Pagdiriwang ng ika-76 na founding anniversary ng bayan ng Brooks Point, matagumpay na idinaos. Alamin natin ang buong detalye kay LGU's Best Interns News Reporter Irene Lajeman. Balitang Bayan. Masayang pinagdiwang na lahat ng mamamayan ng ika-76 na founding anniversary ng bayan ng Brooks Point na ginanap sa Brooks Point Event Center, Barangay Tugtob, Brooks Point, Palawan, mula June 12 hanggang June 28, 2025. Na may temang matatag na pamayanan, nagkakaisang mamamayan tungo sa patuloy na kaunlaran. Sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr.,
Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, mga sangguniang bayan members at mga department heads ng pamahalaang lokal, naging matagumpay at makabuluhan ang kabuuang selebrasyon. Nagsimula ang aktibidad noong June 12, 2025 sa pagbukas ng 4th Mayor's Cup Open Basketball Tournament na nagtapos noong June 23. Nasundan ito ng Bangkarera 2025 sa Sitio Balacan, Barangay Pangubilian noong Hunyo 26. At ang opisyal na pagbubukas ng programa noong June 27 sa pamamagitan ng parada at pamana at pagkakaisa. Ilan pa sa mga tampok na aktibidad na nagbibigay sigla sa buong selebrasyon ay Indak Galing Zumba Dance Competition, Kusina at Kultura, Palarong Pinoy, Fun Run para sa Kaunlaran, Talentadong Brooks Pointers, Barangay versus Barangay Amazing Race at ang Gabi ng Pasasalamat bilang pagtatapos ng selebrasyon. Sa pagtatapos ng programa, taos-pusong pasasalamat ang pinaabot ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa lahat ng kawani ng pamahalaan, mga opisyal, kabataan, barangay, guro, organisasyon, sponsors, performers at higit sa lahat sa mga masisipag at mapagmahal na Brooks Pointers na nagtulong-tulong upang maging matagumpay ang selebrasyon. Anya, ang Brooks Point at 76 ay malinaw na patunay na ang pagkakaisa at pagtutulungan walang imposible hindi makakayang makamit para sa ikaunlad ng mahal nating bayan. Irene Lajeman, LGU Spes Interns, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Irene. Samantala, kaugnay ng balitang ito, Paul Salas, A.A. De Guzman at iba pang artista nagbigay saya sa Brooks Point 76th Founding Anniversary. Narito ang ulat ni LGU Spes Interns News Reporter Jeneline Ramilo. Balitang Bayan. Mas pinasigla pa ang selebrasyon ng ika-76 anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan ng Brooks Point matapos paingayin at pakiligin ng ilang kilalang artista tulad nila Paul Salas at A.A. De Guzman ang mga mamamayan sa Brooks Point Event Center noong Sabado, June 28, 2025. Nagpakilig at nagpasaya ang mga naturang artista kasama ang drag queen na si Philip Divo na naghatid ng aliw at komedya. Gayon din sina Sean Christian Reyes at Sigmund Oblian na kapwa ng harana sa entablado ng event center. Labis ang tuwa at kasiyahan ng mga mamamayan sa kanilang presensya. Isang patunay na ang pagdiriwang ay hindi lamang pagbabalik tanaw sa kasaysayan, kundi isang makulay na pagtitipon ng komunidad na hitik sa aliw, kilig at di malilimutang alaala. Nagpasalamat naman si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Municipal Tourism Office sa kanilang dedikasyon at mahusay na pagpili ng mga artistang tunay na nakapaghatid ng kasiyahan sa mga mamamayan ng Brooks Point. Jeneline Ramilo, LGU Spes Interns, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jen. Susunod, Fun Run para sa Kaunlaran, dinaluhan ng mahigit 400 kalahok. Balitang hatid sa atin ni LGU Spes Interns News Reporter Riza Marquez. Balitang Bayan. Naging makabuluhan at makulay ang pagdiriwang na ika-76 na founding anniversary ng bayan ng Brooks Point matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng Fun Run para sa Kaunlaran bilang isa sa mga tampok na programa ng selebrasyon na nilahukan ng mahigit kumulang 500 kalahok noong Biyernes, June 27, 2025 sa Brooks Point Event Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Nagsimula ang Fun Run sa harap ng Old Municipal Hall sa Barangay Poblacion, District 2 kung saan nahati ang mga kalahok sa dalawang kategorya, 3 km at 5 km. Ang mga 3 km runners ay tumakbo sa rutang Sitio Buligay hanggang sa Gupit Road patungong Event Center. Samantalang ang 5 km runners naman ay dumaan sa highway, sumayad sa rotonda at nagtapos din sa Brooks Point Event Center. Nagbigay kulay sa aktibidad ang masayang saboy ng magkukulay na harina ng MDRRMO Junior Rescuers habang nagdagdag kasiyahan din ng water splash na pinangunahan ng Brooks Point Bureau of Fire Protection at ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang masiglang Zumba na pinangunahan ng Zumba dancers ng Barangay Poblacion, District 1 ay lalong nagbigay enerhiya sa pagtatapos ng programa. Ang matagumpay na Fun Run ay hindi lamang naging simbolo na pagkakaisa at kasiglahan, kundi isang patunay na aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan ay mahalagang hakbang tungo sa mas masigla at progresibong Brooks Point. Riza Marquez, LGU Spes Enters, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Riza. Samantala, Hubon Maruyugnon itinanghal na 3rd place sa Baragatan Festival 2025 Street Dance Competition. Narito ang ulat sa atin ni LGU Spes Interns News Reporter Michelle Mani.
Balitang Bayan. Nasungkit ng bayan ng Brooks Point na kinatawan ng Hubon Mariyugnon ang third place o second runner-up title sa katatapos na Baragatang Festival 2025 sa Rautan sa Dalan Street Dance Competition na ginanap sa Convention Center ng Gusaling Kapitolyo ng Puerto Princesa City noong Lunes, June 23, 2025. Bukod sa tropeo, tumanggap din ang grupo ng cash prize na nagkakahalaga ng 500,000 pesos bilang pagkilala sa kanilang kahusayan sa sayaw, disiplina at dedikasyon sa pagpapakita ng kultura ng Brooks Point. Samantala, itinanghalang kampiyon ang tribo Purongitan mula sa bayan ng Cuyo na nag-uwi ng 1 million pesos. First runner-up ang tribo Malagnang mula sa San Vicente na tumanggap ng 700,000 pesos. Second runner-up ang Hubon Mariyugnon ng Brooks Point na may 500,000 pesos. At third runner-up naman ang tribo Naranon mula sa Naran na nag-uwi ng 300,000 pesos. Narito rin ang itinanghala nagwagi sa mga special awards sa Baragatang Festival 2025 Street Dance Competition. Nakamit ng tribo Purongitan mula sa bayan ng Cuyo ng parangal para sa Best in Costume, Best in Concept at Best in Musicality. Samantala, dalawang special awards naman ang naiuwi ng tribo Malagnan mula sa San Vicente para sa Best in Production Design at Best in Parade. Ang mga karangalang ito ay patunay na kahusayan ng malikhaing pagsasanib ng sining, musika at kulturang Palawenyo. Michelle Bimani, LGU Spinstern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mitch. Mga kawani ng Palawan State University del Sur Cluster nagsagawa ng courtesy visit kay Mayor Benedito. Sa ulat ni LGU Spes Interns News Reporter Bruce Lee 18. Balitang Bayan. Formal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario Benedito Jr. si Palawan State University del Sur Dean Dr. Hanley Taha kasama sina PSU Brooks Point Director Dr. Mary Grace Villaruz, Cluster Accountant Jonathan Manglikmot at Quality Assurance Jovendays Cabahog ngayong araw ng Webes, June 26, 2025 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Layunin ng nasabing courtesy visit ang iparating ang kahilingan ng PSU Brooks Point hinggil sa posibleng tulong para sa land acquisition bilang bahagi ng kanilang pagpapalawak at pagpapaunlad ng serbisyo. Mainit naman tinanggap ng pamahalang lokal sa pangunguna ni Mayor Benedito at Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy Quiachon ang mga personnel ng PSU del Sur Cluster. Ayon kay Mayor Benedito, wala pa siyang eksaktong pasya sapagkat pag-uusapan pa ito ng lokal na pamahalaan lalo na kung kakayanin ba ng pondo ang lupang planong bilhin ng PSU Brooks Point. Dagdag pa niya, ang lokal na pamahalaan ay laging handang magpaabot ng tulong upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral at sa buong education sector ng bayan ng Brooks Point. Bruce Lee 18, LGU Passengers, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Bruce. Samantala, mga opisyal ng Municipal at Barangay Senior Citizens Association formal nang nanumpa sa tungkulin sa harap ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni LGU Spes Interns News Reporter Irene Lajiman. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang oath-taking ceremony ng Municipal Federation Senior Citizen Association at Senior Citizen Association o Barangay sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ngayong Webes, June 25, 2025 sa New Municipal Hall Lobby ng Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Formal nang nanumpa sa harap ni Mayor Benedito ang mga bagong halal na presidente ng mga samahan ng senior citizens mula sa 18 barangay. Kabilang ang mga opisyal ng Municipal Federation ng Bayan ng Brooks Point bilang opisyal na pagtanggap sa mga tungkulin at responsibilidad na pinagkaloob sa kanila. Layunin ng seremonyang ito na ipakita ang kanilang taos-pusong pagsang-ayon at kahandaang gampanan ang mga tungkulin bilang mga lider na nakakatandang sektor ng kanilang mga barangay. Irene Lajeman, LGU Spes Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Irene. At bago ang Southern Palawan Philippine Economic Zone Authority Manager, formal na nagpakilala sa pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni LGU Spes Interns News Reporter Jeneline Ramilo. Balitang Bayan. Maagang bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. si Philippine Economic Zone Authority o PEZA, Acting Zone Manager Janet A. Oyrubi upang personal na ipakilala ang kanyang sarili bilang bagong talagang PEZA Manager para sa Southern Palawan. Nitong Biyernes, June 27, 2025 sa New Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Bukod dito, ipinabati din niya sa punong bayan ang nasasakupang kumpanya ng kanilang tanggapan, kabilang na ang Cardinal Agri-Products Incorporated na nasa ilalim ng jurisdiction ng PEZA sa rehiyon.
Ang pagiging PEZA Zone Manager ay may mahalagang papel sa pangangasiwa ng mga operasyon sa mga itinalagang economic zone sa bansa. Saklaw ng kanyang mga tungkulin ang pagbibigay suporta sa mga investors, pagtulong sa proseso ng enterprise registration at pagtiyak ng maayos at tapat na pagpapatupad ng mga pulisiya at operasyon sa loob ng mga nasabing zona. Janeline Ramilo, LGU's Best Interns, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jen. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po, si Marialyn Ranyen. At ako naman po, si Jella May Lamanan. Kami pumuli ang LGU's Best Interns News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa ating mga mahuhusay na tagapaghatid balita mula sa LGU's Best Interns o ang ating mga interns mula sa Special Program for Employment of Students. So ayan po, sila po ay ginagabayan po ng ating M-Peso Manager, Ma'am Abilin G. Malong. Maraming salamat po. Sa susunod na po ang ating Talakayang Bayan, makalipas lamang po ang ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli magandang araw, Bayan ng Brooks Point. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa segment po ng Talakayang Bayan. Welcome po sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Dito lamang po sa inyong paboritong programa na naglalayong maghatid po ng tama, wasto at napapanahong impormasyon para sa bawat mamamayan. Ako pa rin po inyong makakasama, Allen Galicia Archie. At ngayon ay makakasama natin sa segment ng Talakayang Bayan ang isa sa masigasig na lingkod bayan na tumututok po sa kalusugan at nutrisyon ng ating mga kababayan. Walang iba kundi po ang pinakamaganda dito po sa bayan ng Brooks Point, ang ating Municipal Nutrition Action Officer ng Brooks Point, Miss Lorraine F. Abyugmang. Magandang umaga. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Ako, napakalambing, nakaka-inlove ang boses. Ngayong buwan ng Hulyo, ma'am, ating ginugunita ang Nutrition Month, kaya naman napapanahon po ang ating mga pag-uusapan. At para po, hindi na natin pahahabain pa, ano po, mga kababayan. Alam kong pati kayo ay gusto niyo na rin marinig kung ano po ang mga sasabihin ng ating napakagandang panauhin. Dahil last time po, ang ganda-ganda ng ating interview sa kanya. At ang sarap-sarap pakinggan ng kanyang boses. Parang may pressure dun, mama. Konti lang, ma. Ante-ante. Ayan. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Nutrition Month tuwing buwan ng Hulyo. Ano po ang tema ng Nutrition Month ngayong taon at bakit po? Or ano po yung kahalagahan ng ating pagdiriwang dito sa ating bayan ito? Okay. So, ngayong July 2025 ay magse-celebrate po tayo ng ika-51st Nutrition Month, no? So, ang theme po natin ay Food and Nutrition Security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. So, every year po, ginagawa po natin ang pag-celebrate po ng Nutrition Month base po sa Presidential Decree 491, no? Para makapag-create po tayo ng greater awareness po on proper nutrition among Filipinos. Ayan. So, nasa batas po na dapat every month ng July tayo ay nagsi-celebrate ng nutrition. Ayan. Ma'am, ano-ano po ang mga aktibidad na inihanda po na inyong tanggapan at aabangan ng ating, na dapat abangan po ng ating mga kababayan? Okay. On July 7 po, ang ating kick-off. No? By 7 a.m., mag-start po ang ating parade from Rotonda Circle hanggang Brooks Point Event Center po. Meron po tayong float competition on that day at magkakaroon din po tayo ng slogan making contest. Okay? On July 14 po, magkakaroon tayo ng Experience, Crafting Happiness in a Snack. Ito po ay cooking contest among high school students po. 8 a.m. sa Octagon Covered Court po.
On July 16 po, magkakaroon tayo ng mass blood donation, 8 a.m. to 3 p.m. sa Poblacion District 2 po. On July 21 naman po, magkakaroon tayo ng quiz po para sa mga elementary students po, 8 a.m. sa Octagon din po. Ayan. Ma'am, sino-sino yung mga kasapi or mga kasama or yung mga lumahok dito, ma'am, sa mga program dito? Mga elementary students po, nag-top po tayo sa iba't ibang barangay. High school students din po, nag-top din tayo sa iba't ibang barangay. At yung sa Nutri-Float po natin, barangay din po yung mga participants natin. Ayan, ako, mga kababayan, napakaganda nito dahil last time ito din po yung mga program, although mayroon pong ilang pagbabago po sa mga programa at lalo pa nilang mas pinaganda at I think ito po ay mayroong kalakip na premyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. For our Nutri-Float competition, ang ating first place po, 60,000. Second place, 50,000. Third place, 40,000. Ang consolation po natin ay 20,000. Ayan. So, congratulations po sa mga nakilahok at of course sa mga nanalo. Sa kasalukuyan, ano-ano naman po ang sa tingin niyo po ang mga issues, suliranan sa nutrition po at ang mga pangunahing kinakaharap ng ating komunidad at ano po ang mga interventions na ginagawa ng LGU para po may address ang problema natin sa malnutrition. Okay. So, ayan po, nabanggit niyo po ang malnutrition, no? Ang problema po talaga ng bayan ng Brooks Point, meron po tayong tinatawag na OPT Plus, no? Kung saan nagkakandak po tayo ng kinukuha natin yung timbang at height ng mga bata every first quarter of the year para ma-identify po natin ang kanilang nutritional status gamit po ang 3 indicators, no? So, ang nakita po nating problema, gaya ng sinabi mo, malnutrition. Pag sinabi po nating malnutrition, usually kasi, ang iniisip ng mga tao, malnutrition, laging kulang, no? Ay, pag nakakita tayo ng batang payat, anong sinasabi natin? Ay, malnourished yung batang yan, no? Pero pag i-clear po natin, pag sinabi po nating malnutrition, pwede itong mababa, pwede itong kulang, or pwede itong sobra, no? Sa bayan ng Brooks po, meron tayo, yun nga po, malnutrition, unahin po natin undernutrition. Ano po yung nakita nating undernutrition? Meron 3 forms po na present dito sa atin sa bayan ng Brooks Point. Una po, underweight. Ano yung underweight? Kulang yung timbang ng bata para sa kanyang edad. Pangalawa po, stunting. Kulang yung height ng bata para sa kanyang edad. At ang pangatlo po, kulang yung timbang ng bata para sa kanyang taas. So yun po, yung sa undernutrition. Ang overnutrition naman po, meron tayong overweight and obesity. Although insignificant pa po yung number, ang problema lang po, ang trend po ay increasing. So medyo tinututukan na rin po natin yung overnutrition among 0 to 59 months old na bata. Ayan. Nako, parang mapapaaray ako doon, ma'am, doon sa overnutrition or obesity. Ma'am, pag sinabing obesity, paano ba natin ito masasabing obese na yung isang bata? Meron po siyang computation kasi. So, naka-standards po yun. Doon po natin makikita kung obese na. Ibig sabihin, pag sinabi natin obese, sobra-sobra yung katabaan. No? In layman's term, ganun po yung term natin. Sobra-sobrang katabaan, obesity. Ayan. Pwede ba kayong magbigay ng ilang tips para mapanatili yung magandang kalusugan or ma-maintain po, hindi ma-obese and of course hindi ma-underweight? Okay, so tandaan lang po natin, dapat lagi tayong kumakain ng wasto, tama, no? At sapat. Ano po ba yung pagkain ng wasto at sapat, no? Pag kumakain tayo, lagi lang po nating tatandaan na 3 bagay. Movaba. Ano yung movaba? Moderation. Ibig sabihin, tamang dami. Hindi onte, hindi madami. No? Pangalawa po, variety. Alam naman po natin, parang elementary pa lang tayo, no? Lagi na nating naririnig yung 3 pangkat ng pagkain. 3 basic food groups. Go, grow, and glow. So, dapat po, every time nakakain tayo, nandoon lagi yung 3 pangkat ng pagkain. At ang pangatlo po, dapat balanse. Balance, lagi po tama yung hatian. Halimbawa po, pag sinabi ko na dapat mas marami yung kanin, compare sa
grow foods, yung ganun po. Pero yung dami niya, hindi naman ibig sabihin, makukonsume yung buong plato. So, kung naalala niyo po, yung pinakita ko last time, yung pinggang Pinoy natin, dapat nasusunod po natin yon. Yung hatian doon lagi. No? Hindi po hating kapatid, mas marami sa dalok. Pag panganay, mas marami. Biro lang po. Move up mga kababayan. Ano po, lagi nating tandaan yan. At napakahalaga po na tama po ang ating pagkain upang magkaroon tayo ng tamang nutrisyon, ano po, at tamang kalusugan. Ayan. At syempre, alam natin, pagka-obese, kalimitan, ito ma'am yung mga nagiging cause din ng mga sakit na may teeth, ano, mga diabetes. Yes, ma'am. Pag tayo overweight, mas malaki po yung chance natin magkaroon ng mga non-communicable diseases. No? Katulad po ng binanggit nyo, diabetes, heart problem, at mga certain types po ng cancer. Ayan, ako. And of course, mga kababayan, maganda na bata pa lamang po ay na-exercise na itong tamang diet dahil madadala ito pagka nagkaedad na po, ano? Yes, ma'am. At speaking of exercise, lagi po nating tandaan na hindi lang dapat proper diet, no? Magkapatid po, ang proper diet at ang exercise. So, dapat po nakakapag-exercise tayo 30 minutes to 1 hour in a day. Ayan. So, napakaganda na ng ating kalsada. Maraming nag-walking ngayon. I-invite natin yung ating mga kababayan, ano po, na dagdagan pa yung konting sipag. Yes po. Opo, para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. Hi, thank you ma'am. Ano po, sa napaka-informative na kasagutan. And bilang Municipal Nutrition Action Officer, ano po ang inyong simpleng payo para sa bawat pamilyang taga Brooks Point pagdating po sa pagkain at kalusugan. Although na medyo napahapyawan ko na kanina mo, ano? Pero syempre, alam ko meron pa kayong masasabi. At, sige. Okay, so base na lang sa theme, since napahapyawan na natin to kanina, no? Yung sa theme natin, lagi po nating tandaan, no? Na yung food security ay nag-start sa bahay. No? So dapat po, sa ating mga tahanan, meron tayong mga kitchen garden. Ano ba yung, pag sinabi natin kitchen garden, ano ba to? Ito po yung tinatawag lang natin dati na vegetable garden. Medyo pinaganda lang natin. Kitchen garden tayo ngayon. So ano po ba yung magandang dulot ng kitchen garden, no? Siyempre po, una, makakatipid tayo. Hindi na natin kailangan bumili. Yes. No? At sigurado tayo na organic yung kinakain natin. Tama. No? Tapos po, pag gumagawa tayo ng kitchen garden, pwede rin po nating maging bonding to ng pamilya natin, no? At syempre po, nakakapag-exercise tayo kapag tayo ay nagtatanim. Yung nutrient loss po, kapag may kitchen garden tayo, mas minimal. Kasi dito lang sa bakuran natin, diretso agad sa ating mga cooking pots. So, better po talaga na meron tayong kitchen garden. Ayan. Ang ganda, kitchen garden. Ang ganda ng bagong term, ma'am. Pa-cute. Dati backyard. Opo, pa-cute. Dati backyard gardening. Yes. Ngayon, kitchen garden. Ay, palalawakin ko pa yung aking kitchen garden sa bahay. Taray daw. Ang taray. Ayan. Nako, napakabilis po ng oras, ma'am. Sa bilang panghuli po, ano po ang mga mensahe baka po meron po another message or karagdagan po para po sa ating mga kababayan kaugnay po ng selebrasyong ito at pangkalahatang layunin para sa nutrisyon. Nasa inyo po yung pagkakataon. Okay. Ang pangkalahatang layunin siguro, no, ang aim po natin, kagaya ng mandate ng ating office, no, ay mapaganda po ang kalagayang pangnutrisyon ng ating mga kababayan dito sa Brooks, no. So sa amin po, sa ating opisina, simula first 1,000 days po. Ano ba yung first 1,000 days? Simula pagbubuntis pa lang, ay inaalagaan na po namin, no? Kapag ang mga buntis po ay undernourished, nagkakaroon po tayo ng dietary supplementation program. Sinasabi nga po natin na ang nutrisyon ay from womb to tomb. So, importante po na naaalagaan natin ang kalusugan mula bata hanggang pagtanda. Ayan, ako, maraming salamat, Ma'am Lorraine. Alam ko mga kababayan, marami po tayong napulot sa sinabi po ng ating mahal na panauhin ngayong umaga. At nakakatuwa, gusto ko siyang interviewin po palagi kasi talagang pati ako din, marami akong natututunan at nai-inspired po ako. Dahil nakikita naman natin maging sa kanyang personality na talaga yung nutrition and yung
tamang diet ay nakikita po sa ating magandang panauhin. Ma'am, once again, thank you. Thank you Opo, I hope na hindi po ito ang huli. Yes. And mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat sa segment po ng Talakayang Bayan. At babalik po ang ating programa pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng Sangguniang Bayan members. Para po sa ating serbisyong bayan, una po dito ang resulta ng assessment para sa Grade 11 Scholar ng Bayan. Sa lahat po ng mga Grade 11 applicants ng Scholar ng Bayan ng Brooks Point, ipinapaalam po namin na lumabas na po ang opisyal na listahan ng bagong Grade 11 Scholar ng Bayan ng Brooks Point. Mula sa kabuuang 816 na applicants, lahat po ay opisyal ng tinanggap matapos makatunayang na kwalipikado at pasok ang mga aplikante sa pamantayan ng programa. So congratulations po at naway pagbutihan po natin ang ating pag-aaral. Patuloy po nating antabayanan ang mga updates and announcement sa official Facebook page ng Scholar ng Bayan Brooks Point at patuloy po nating suportahan ang programa ng pamahalaang lokal ng Bayan ng Brooks Point katulad nito. So ngayon pong buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang po natin ang 51st Nutrition Month. Ang ating Municipal Nutrition Action Office ay magkakaroon po ng selebrasyon sa nasabing taon ng selebrasyon na may temang Food at Nutrition Security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. At ito po ang kanilang mga activities para sa ating 51st Nutrition Month celebration. Narito po ang Unlock Your Full Potential with Nutrition. Ayan, na gaganapin po sa July 21, 2025. Ito po ay bukas sa lahat ng mga grade 6 students, 2 members per group at 1 entry group per school. Ito po ay isang quiz bee na may multiple choice trivia questions. So kung kayo po ay interesado, maaari lamang po na mag-send po ng inyong entry sa Municipal Nutrition Action Office. Isa pa po dito ang Nutrition Matters. Ito po ay bukas para sa lahat kung saan ang Municipal Health Office ay araw-araw na magpo-post ng mystery word sa kanilang Facebook page at tayo po mga followers ay huhulaan natin po ang tamang sagot. Nandayan din po ang Let's Grow Together, From Seeds to Spoon. Ito ay bukas sa lahat ng mga barangay health station kung saan ang mga participants ay magde-design ng kanilang kitchen garden. Ito po ay i-judge ng 3 rounds kung saan bibisitahin ng mga judges ang kitchen garden ng bawat barangay sa darating na August 6 para sa first round, September 10 para sa second round at October 9 naman para sa third round. Kung interesado o may katanungan, maaari lamang po na i-contact si Miss Mary Ann Sagala sa 0950-1090-944 o si Municipal Nutrition Action Officer Designate Miss Lorraine F. Abiog sa 0917-1130-063 o di kaya bisitahin ang kanilang official Facebook page sa Municipal Health Office-LGU Brooks Point. At ngayon din naman pong buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang din po natin ang National Disaster Resilience Month na may temang kumikilos, kayang umaksyon ng mamamayan na isabuhay ang kahandaan ng bawat isa para maging ligtas sa oras ng sakuna. Narito po ang mga activities na inihanda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para sa ating lahat. Una na po riyan ang Second Encounter Fire Olympics sa darating na July 24, 2025 sa
sa Brooks Point Sports Complex. Nandito din po ang 4th Municipal Junior Rescue Olympics sa darating na July 25, 2025 sa Regional Evacuation Center, Brooks Point, Palawan. Of course, nandito din po ang School Disaster Risk Reduction and Management Symposium na gaganapin po sa Brooks Point Convention Center, Barangay Poblacion District 2 sa darating na July 26, 2025. Ang Disaster Risk Reduction and Management Quiz B sa July 27, 2025 na gaganapin naman din sa Brooks Point Convention Center sa Barangay Poblacion District 2. Magkakaroon din po ng activity ang MDRRMO, ang Flood Drill Simulation Exercise na gaganapin sa darating na July 30 sa Barangay Mambalon. At ang Color Fun Run na magsisimula sa Old Municipal Hall Building, Barangay Poblacion District 2. At sa darating na July 31, 2025 naman, gaganapin ang Rescue Volunteers Day sa Octagon Plaza. Para sa karagdagang detalye, maaari lamang po na bisitahin ang Facebook page ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Brooks Point o di kaya ng Municipal Information Office LGU Brooks Point. Isang paalala mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas na maging doble ang pag-iingat sa mga natatanggap na pera. Siguraduhin lamang po na hindi peke ang salapi sa pamamagitan ng fill o pagsalit po o salatin po natin ang mga pera, look o tignan ang ating mga pera at itagilid po natin ang pera upang masigurado na hindi po peke at tunay po ang ating mga pera o salapi. Mga kababayan, mag-ingat po sa mga pekeng pera, maging mapanuri, maging alerto at i-report agad ang kahina-hinalang mga pera sa kinauukulan. Inaanyayahan din po natin ang mga kabataang may hilig sa paggawa ng kanta at sumali sa Himig Makabata Jingle Writing Contest. Pagpopromote ng child rights, pagprotekta at pag-angat ng kaalaman patungkol sa Makabata Helpline 1383 ang tema ng nasabing Jingle Writing Contest. Bukas po ito sa lahat ng mga kabataang may edad 13 to 17 years old at pwede po kayong mag-submit ng inyong mga sariling likha or solo o bumuo ng tropa o duo or trio at pwede nyo po itong isubmit sa Google Forms na makikita po natin sa Makabata Helpline 1383 official Facebook page hanggang July 30, 2025. Isang paalala mula sa Makabata Helpline 1383 ang hashtag Basta Bata, Kami ang Bahala. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Darwin Omar. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, at maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming programa. Kita-kits po tayo sa susunod na linggo. Hindi lang ito suntok, hindi lang ito sigaw, hindi lang ito chismis, at lalong hindi lang ito comments sa social media. Ito ay bullying, pisikal, verbal, social at online. At bawat anyo nito ay may iniwang sugat na hindi agad naghihilom. Pero may magagawa ka. Magsalita kung may nakita, makinig kung may lumapit, at itigil ang pananahimik. Kung may kakilala kang nakararanas ng pambubuli, huwag manahimik. Ipagbigay alam agad sa Makabata Helpline sa 1383 o sa 0919-354-1383 at 0915-802-2357. Sama-sama tayong bumuo ng ligtas at mapagmalasakit na kapaligiran para sa lahat. Magsalita, magpakita ng tapang at sabay-sabay nating labanan ang bullying. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Information Office ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point.
Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.